Magandang araw mga boss. November 1. Magpe-prepare naman tayo ng tinapay para dadalhin ko sa sementeryo. At dito makikita nyo na rin yung mga ingredients na ginamit ko. Kaya tara, samahan nyo ako sa paggawa ng tinapay na pwede nating madala sa sementeryo. Na lang yung mga ingredients na aking ginagamit at nakalagay naman dyan sa ating video kung paano natin ginagawa ang tinapay na ito. Ganyan lang po ang pagpe-prepare niyan. Napakasarap ng tinapay na to kung inyong tatry na iluto. At kasama ko rin yung pamilya ko na nagpe-prepare ng mga tinapay na dadalhin natin sa cemetery ngayong November 1. Haluin lang po nating mabuti. Kailangan yung pinong-pino yung ating minix na harina. Tapos pwede natin ipahinga ng 20 minutes para yung ating harina ay makahinga. 25 minutes na yung ginawa natin, hindi na 20 minutes. Ayun na po ang nangyari sa ating harinang ginawa. Yan, lagyan rin natin asukal, konting oil. At lagyan na rin natin ng itlog. Ihiwalay natin yung puti sa pula. Ganyan lang po ang paghihiwalay ng itlog. Yung white eggs lang ang ating kukunin mga boss. Ihahalo natin dito sa ginawa nating minasang harina.
Napakasarap ng tinapay na to mga boss. Bali ito ay in-style natin sa French bread. Mga French bread, ganito yung mga tinapay na kinakain nila. Dagdagan ulit natin ng harina. Medyo ano siya eh, malabdaw siya eh. Dagdagan natin ng konti para medyo lumapot-lapot siya, para mas madali siyang masahin. Ganyan po yung tamang pagpe-prepare ng ating tinapay. At ito nga, tinuturuan natin yung ating pamangkin kung paano natin gagawin itong tinapay na to, para na rin malaman niya pagdating ng panahon, di natutunan niyang gumawa ng tinapay. Kailangan ng harina lagi nating sinasala para pinong-pino. So, dagdagan ulit natin ng yeast yan para medyo kumapal ng harina. At haluin natin mabuti ulit. Yan. At pahingayin uli natin ng 30 minutes. Takpan natin ng ng katsa. Kailangan nakatakip siya para makahinga siyang mabuti. Natin after 30 minutes, tinanggalan natin yung takip. Dagdag uli ng konting harina. Diretso masa na natin to mga boss. Mamasahin na natin to at ihuhulma na natin siya. Kailangan pag binasa natin to yung masang-masa siya, hindi yung basta na lang. Kailangan masang-masa siya kasi mararamdaman naman natin kung pwede na siyang ihulma. Yan, dagdagan ulit natin ng konting harina para hindi magdikit. Hindi magdikit-dikit, saka konting langis. Langisan natin yung ating kamay. Maski mantika pwede. Medyo naka-indicate naman niya sa ating mga ginagawa yung yung mga dapat natin gawin. Inilagay na rin natin. Yan po, at masa na natin yung tinapay na to. Napakasarap ng tinapay na to mga boss.
Ayan, pag-umpisa na tayo maghulma ng tinapay. Ganyan lang ang pagklase ng paghuhulma, oh. Napakadali lang. Marami tayong magagawang style dito. Pag ano, gumawa tayo nito. Pwede naman kahit anong style eh. Pwede naman. Pwede kayo ang gumawa ng sarili nyong style. Pinakita ko lang sa inyo kung paano tayo gumagawa ng tinapay at kung ano mga ingredients ang ginagamit natin. Itong tinapay na to, madalas tayo nakakakita sa bakery nito. Yung ganitong style. Nakakita tayo sa mga bakery niyan. At dahil nga sa homemade to, mas masarap tong tinapay na ginagawa natin. At medyo may laman siya. Kasi sa bakery, walang kalaman-laman. Ito, hindi. Medyo matigas-tigas siya ng konti. Mas may laman siya. Mas nakakabusog. Kasi pambahay lang naman to. At dadali lang naman natin sa cemetery to. November 1. Kaya nagpe-prepare na tayong gumawa. Ito, ibang style naman to. Yan, tingin yung style nito, iba yan. Pag naluto sa oven yan, napakaganda ng ano yan. Ng itsura. Pagluto na siya. Yan, ganyan lang pag gumasa mga boss, oh. Yan, oh. Para matutunan na rin natin gumawa. Kung gusto natin gumawa ng tinapay. Ito, ibang style na naman to. Ano yung style na gusto natin gawin, pwede. Yan, oh, nakita nyo to, oh. Parang siopaw style lang. Pero ito ay pinagong. Kung tawagan sa atin to ay putok yata ang tawag sa atin ito. Nakikita ko lang to sa mga panaderye. Kaya ganitong style ang ginawa natin. Tayo mag-i-style ng tinapay na pwede natin gawin. Kung ano yun ang madadalian tayo, pinagawin natin. Yan, pinahiran na natin ang butter para magkulay naman yung ating tinapay pag naluto. Yan, iba-iba ibang style. Yan yung mga nakikita natin sa mga panaderia na madalas ibenta. Pero mas okay itong ginagawa natin dahil mas malaman siya, mas nakakabusog. Kasi sa panaderia halos hangin ang laman sa loob. Ito hindi. Lagyan natin ng konti sesame seed. Yung
binubudbud natin na yan mga boss sesame seed yan. Ito at isasalang na natin. Yan. Ayan, yung init niya 160. After 20 minutes, alisin na natin siya. At ito, luto na siya, mga boss. Ito na yung kinalabasan ng ating tinapay. Yan. Napakasarap niya, mga boss. Simpleng paggawa, pero napakasarap. Dadalhin natin yan sa sementeryo mamaya. I-repair lang natin ngayong umaga para may madala tayo. Ayan, iba-ibang style. Sesame seed sa ibabaw. Di ba kung tawagan sa atin yung isa na putok? Iba-ibang style para maganda. Ayan. Pero mas masarap to. Matitikman nyo lang to mga boss talagang masisiyahan po kayo. At dito na rin ako unti-unti magpapaalam sa inyo mga boss. Please like and subscribe nyo naman ang aking YouTube channel. Salamat po.